Praise God. At tayo natutuwa sapagkat marami tayong mga first-time guests ngayon. At salamat naman din. Pasalamatan niyo yung katabi niyo dahil nandito siya. At sabihin niyo, natutuwa ako, nakatabi kita. Ayan. Praise God. Ayan, nakita ko na ang inyong mga ngiti. Wow. Thank you, Lord. Talagang anointed ang ating praise and worship team. Atin namang pasalamatan, i-appreciate natin ang ating team. Ayan. Yes, praise God. Thank you, Lord. Sino po rito ang nakaranas ng very sweet, no? Napakatamis na presensya ng Panginoon. Amen, amen. Praise God. Napakasarap na po na sa tuwing tayo magkasama-sama sa presensya ng Diyos. Totoo nga naman yung paalala sa atin. Actually, nagsasalita po si Pastor Dennis kayo ng umaga. Pinapaalala niya sa atin na hindi lamang tayo uma-attend ng service, tayo ay may appointment sa hari. Hari ng mga hari. At nag-iiba yung ating level ng paghahanda, nag-iiba yung ating level ng pagpunta rito, no? Meron nga akong isang habit noon na ngayon patuloy na pinapaalala sa akin ng Panginoon na bago ako pumasok sa bulwagan, no? Dito sa sanctuary, pinapaalala sa akin ng Panginoon, may expectation ka ba, Milet? Teka, babalik ako ulit. Hindi mo na ako papasok. Sineset ko muna yung aking expectation, no? Ano nga ba ang ina-expect ko sa Panginoon? Bakit ako pupunta? Dahil may appointment nga ako sa hari ng mga hari. Ano nga ba yung expectation ko? And then, pag sinet ko na yung expectation ko, pasok na ako sa pintuan at alam niyo po, yun yung napakaganda na kultura na atin pong patuloy na itaguyod, patuloy na pagtibayin sa ating sarili. No, sa iyong pagpunta rito, magandang kamustahin mo, ano nga ba yung expectation ko? Expectation check. Yan po, expectation check. At ngayong hapon po, napakaganda na dahil isa ang expectation sa elemento ng pananampalataya. At ngayon po ating pag-aaralan or if I may say, pagtitibayin ang ating buhay dito po tungkol sa pinakabanal na pananampalataya at panalangin. So yan po, most holy faith and prayer actually in the Spirit. Kaya lang, pag tinagalog ko po yung panalangin sa Espiritu, masyado na pong mahaba yung aking title. Kaya inanon lang po na pinakabanal na pananampalataya or most holy faith and prayer at panalangin sa Espiritu. At alam niyo po, merong isang chapter sa New Testament na kung saan isang sulat na siya. No? Isang sulat na siya. At ito po yung sulat ni Jude. Sa Tagalog po kasi Judas, no? Judas, ayan. Judas, si Jude. No? At ito po yung nilalaman ng epistle na to, ng letter na ito. At ito po ay para sa mga mananampalataya. Kaya pagbigyan niyo po ako na habang binabasa ko ito, hayaan yung kayo ay sundan niyo ako dyan sa inyong scripture, sa inyong iPhone at sa inyong screen dito sa unahan. Sabi po sa verse 1, mula kay Judas, lingkod ni Jesucristo at kapatid ni Santiago o ni James, para sa mga tinawag, inibig ng Diyos Ama at iniingatan para kay Jesucristo. Sino nga ba yung mahal ng Panginoon dito? Ayan, so tayo po ay kabilang dito. No? Pagamat may original na recipient nito, ay kiklaim natin to sapagkat salita ito ng Diyos para sa atin. Verse 2, naway saganang sumainyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa isang kaligtasang tinanggap nating lahat. Ngunit natagpuan kong kailangang isulat sa inyo ang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang minsanan at magpakailanman na ipinagkatiwala sa mga banal. Sabihin niyo nga po, ipaglaban. Okay, okay lang po. Kalmado lang po kayo, no? Medyo strong lang po yung word, ipaglaban. Verse 4, bakit daw? Sapagkat lihim na nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Huwag po kayong titingin sa kaliwa at sa kanan. Okay lang po tayo, no? Huwag niyo po itatanong sa katabi niyo, hindi ka ba kumikilala sa Diyos? Huwag po tayong munang tumingin. And then sabi dito, binabaluktot nila ang aral ukol sa kagandahang loob ng Diyos at kinakasangkapan ito upang pagbigyan ang kanilang kahalayan. Ayaw rin nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon.
Noon pa mang unay nakasulat na ang parusa sa kanila. Kahit alam na ninyo ang lahat ng ito, nais ko pa rin ipaalala na matapos iligtas ng Panginoon ang isang bayan mula sa lupain ng Ehipto, pinuksa niya ang mga hindi sumampalataya. Alalahanin din ninyo, ang mga anghel na hindi nag-ingat sa kanilang makapangyarihang katungkulan at sa halip ay iniwan nila ang kanilang tahanan, kaya't ginapos sila ng di mapapatid na tanikala at ikinulong sa malalim na kadiliman, mananatili sila doon hanggang hatulan sila sa dakilang araw ng Panginoon. Ganon din ang sinapit ng Sodoma at Gomora at ng mga karatig lunsod. Nalulung din sila sa imoralidad at nahumaling sa kakaibang uri ng pakikipagtalik. Sila'y naging halimbawa ng sila'y parusahan sa apoy na walang hanggan. Sa gayon ding paraan, ang mga mapanaginipang taong ito, mga dreamers, ay dumudungis sa kanilang katawan. Hindi kumikilala sa mga may kapangyarihan at lumalait sa mga maluwalhating nilalang. Kaya't si Miguel, na arkanghel, ay hindi humatol ng may paglapastangan. Nang makipaglaban siya sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses, ang tanging sinabi niya ay, sawayin ka ng Panginoon. Ngunit ang mga taong ito ay lumalapastangan sa anumang hindi nila nauunawaan. Para silang mga hayop na walang pag-iisip na napapahamak dahil sumusunod lamang sila sa kanilang mga nararamdaman. Kay saklap, nang sasapitin nila, sapagkat tinahak nila ang daan ni Cain, isinuko ang sarili sa pagkakamali ni Balaam dahil sa pagkakakitaan or profit or gain. At tulad ni Korah ay napahamak dahil sa paghihimagsik or rebellion. Ang mga taong ito ay kasiraan sa inyong mga piging ng pagmamahalan. Hindi sila nahihiyang nakikisalo sa inyo at sarili lamang ang pinakakain. Tulad sila ng mga ulap na walang dalang tubig at tinatangay lamang ng hangin, kagaya sila ng mga punong kahoy sa pagkatapos ng taglagas, hindi naaasahang magbunga dahil binunot na at patay na. Tulad nila yung mga alon sa dagat, itinataas nilang gaya ng bula ang kanilang nakahihiyang mga gawa. Tulad nila yung mga talang ligaw. Yan, hindi lang talaga talang bituin na walang ningning. Sila'y talang ligaw. Yan. Na nakalaan na sa malalim na kadiliman magpakailanman. Tungkol din sa mga taong ito, ang ipinapahayag ni Enoch, ang ikapitong salinlahi mula kay Edan, sabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga anghel upang hatulan ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi makadiyos dahil sa kanilang masamang gawa at sa lahat ng paglapastangan sa kanyang ng mga makasalanan. Ang mga taong ito ay mareklamo. Huwag kayong titingin sa kaliwa at sa kanan. Walang taong mareklamo sa sanctuary na ito. Mahilig mamintas. Tahimik lang po tayo. Sinusunod nila ang kanilang pagnanasa at mayayabang magsalita at sanay pumuri ng pakunwari, makuha lang ang kanilang kagustuhan. Mga flattery o nagpa-flatter na po. Ngunit kayo, sabihin niyo nga po, ngunit kayo. Sabihin niyo po sa katabi mo, ngunit ikaw. Sabihin mo sa sarili mo, ngunit ako. Ayan. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga babalang ibinigay noon ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi nila sa inyo, sa huling panahon ay darating ang mga manlilibak na namumuhay sa sarili nilang makamundong pagnanasa. Ang mga taong ito ang lumikha ng pagkakabahabahagi, mga taong makamundo at walang espiritu ng Diyos. Ito naman, verse 20. Ngunit kayo, sabihin niyo po, ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa pinakabanal na pananampalataya, manalangin sa tulong ng banal na Espiritu. 21. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Asahan ninyo ang habag ng ating Panginoong Jesucristo na naghahatid sa buhay na walang hanggan. Kahabagan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang mga nasa apoy upang masagip sila. Mahabag kayo sa iba na taglay ang takot. Kamuhian ninyo pati ang mga damit nilang nabahira ng kahalayan. And then verse 24, ito yung pagpapala. Sa Kanya na makapangyarihang mag-iingat sa inyo upang hindi kayo mapahamak. At may kapangyarihang magharap sa inyo ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan sa harap ng Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos, ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sabi po, sa isang Diyos na ating tagapagligtas.
sa pamamagitan ni Jesucristo ating Panginoon. Sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang karangalan, kapangyarihan at kapamahalaan. Bago pa nagsimula ang panahon, ngayon, at kailanman. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Ito po yung mga nag-iisang sulat ni Jude at para sa mga mananampalataya. Ito po yung napapanahon para sa ating lahat. Sabi nga ang title natin, Pinakabanal na Pananampalataya at Panalangin. Sabi sa verse 20, ngunit kayo mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya at manalangin sa Espiritu. Bakit nga ba mahalagang patatagin ang ating sarili sa pinakabanal na pananampalataya? At yung mga dahilan ay nakita natin sa mga talatang aking binasa sa inyo. Unang-una, kasi may mga false teachers, ang malungkot, nakapasok sa kalipunan ng mga mananampalataya. Siguro parang, wow, no? At iyon yung magandang awareness na pinapamalay sa atin, no, ng sulat na ito. Na kung hindi tayo nagiging matalas at hindi tayo nagiging matibay sa ating pananampalataya, hindi natin napapansin. Ang maganda, mapansin. Ang maganda, ma-expose. At ito ay tagubilin ni Jude para sa atin. Sabi nga, meron pong patotoo na senior po sa amin nung NLTC na po, na I think first week yon, Miss Katrina, no? Na sa New Life Metro, merong isang pagpupulong doon. At meron doong isang attender na Satanist. No? Sinabi niya na Satanist siya. At bago mangyari yung pagpupulong na yon, merong Zoom meeting na nangyari. No? At sa Zoom meeting na yon, may yung leader na taga New Life North Metro ay nakita niya na itong taong ito, kaiba yung kanyang kilos. No? Kakaiba yung kilos niya. Pero nandun siya, umaatid naman siya. And then dumating sa panahon na nagkaroon sila ng pagpupulong na actual, physical dito sa North Metro, New Life North Metro. And then merong mga kilos ang taong ito na kakaiba. At napaupo pa yung taong ito sa pinakaunahan. Ayan, pinakaunahan ng upuan. And then noong ongoing na yung gawain, ay merong pagkakataon na pinapatanggap kay Jesus at hindi maibanggit yung pangalang Jesus. At nagmamanifest, nag-iiba. Sabi nga nung description ay yung buto, yung payat na payat ng taong to, biglang lumalaki yung buto. At talaga yung mukha, talaga nag-iiba yung mukha niya. And then, si Pastor Eten, nagtanong siya, Panginoon, paano kaya ito i-deal, no? Paano i-deal? At then, binigyan siya ng action ng Banal na Espiritu, magpuri kayo, sumamba kayo sa Diyos. Ginawa nila yun, sumamba sila sa Panginoon, talagang, And then, yung tao ito ay biglang natumba. And then, maya-maya is nagkaroon siya ng panibagong itsura. No? At alam nilang lumaya. In-interview nila ngayon itong taong ito. At sabi niya, ako po ay isang Satanist. At may assignment po ako. No? At ang assignment ko po, New Life Alabang. Tama, no? Tama, Miss Katrina, tama yung aking pagkakano. New Life, naka-assign siya doon. Naka-assign siya sa New Life Alabang. At alam niyo po, sa aking pag-attend sa New Life Alabang, nagkakas ako ng mga spells. No? Nagkakas ako ng spells. Pero ang pagdikta ko, tumatalbog yung mga spell na yun. Tumatalbog at nawawala ng bisa. Nawawala ng bisa. Nawawala ng kapangyarihan. At dito na napapansin na, bakit hindi epektibo yung mga curses na pinapawalan ko sa iglesyang ito? No? Pag narinig ba yung patotoong yan, ano gagawin mo? Hindi biro yung pananampalatayang meron ka. Ang pananampalataya may kapangyarihan na hindi lamang ikaw nakita, even ang puwersa ng kadiliman, kinikilala yung pananampalatayang mayroon ka. Nag-iiba, no? Nag-iiba yung stance natin ngayon, no? Nag-iiba yung, may ganun tong patotoo. At ang tao ito, nasa Zoom pa rin, no? Umatid-attend doon naman sa Zoom. No? At
At dito natin nakita na may assignment, no? May assignment ang kaaway. May assignment daw sa Cebu, may assignment sa ibang lugar. Na talagang nagtitipon-tipon sila para lang, di ba? Pero ang nakita nila at napatunayan, napakatindi ng kapangyarihan na mayroon dito sa kapulungang ito. Hallelujah! Hallelujah talaga! Ngayon, siyempre, pag ganyan ang kamalayan mo, at ikay isang mananampalataya, at ikay natututo dito sa salita ng Diyos, ganun katindi. Kahit ang mga false o ang mga kadiliman, nagpapatotoo kung gaano kadalisay ang pananampalatayang mayroon ka. Amen. Anong dapat nating bigyan ng tuon? May mga false teachers, may mga maling katuruan, at sabi pa nga, may nakausap pa ako isang tao, no, sa aking pamamahagi ng salita ng Diyos. Malimit kong marinig, no, hindi naman lagi-lagi, pero malimit. Lahat naman ng pananampalataya, pare-pareho, lahat patungo sa Diyos. Nakarinig na po ba kayo noon? Basta, lahat ng pananampalataya niyan, ang dulo niyan, ang Diyos. May nakita po ba kayo sa Biblia ang ganon? Wala po Ang nakita ko lang sa Biblia, yung John 14:6. Ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan, at walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus po yun. Amen po? Amen po? So, yung ganong, merong false teachings, may mga maling katurang kumakalat, kung hindi ka matalas, sabi mo, oo nga, siguro nga tama yun. Siguro nga lahat ng pananampalataya, lahat patungo sa Diyos. Ano pa po ba ang gamit na nandito tayo? Kung pare-pareho rin lang pala. Ano niyo po yun? Na-realize po natin lahat yun. So ano po ba yung mga katangian ng mga false teachers? Sabi po rin sa verse 4, ayaw kumilala sa Diyos, binabaluktot nila ang aral ukol sa kagandahang loob ng Diyos, at kinakasangkapan ito upang pagbigyan ang kanilang kahalayan. So yun po nila. Ibig sabihin, ayaw nilang kilalanin si Kristo Jesus. Ang ating kaisa-isang pinuno at Panginoon, noon pa may nakasulat na ang parusa sa kanila. So ang false teachers, may parusa talaga. Merong kahatulan sa kanila. At wag po tayong matakot sa salitang hatol, sapagkat ang paghatol ng Diyos ay, ang ibig sabihin ay ang pagputol niya sa kapangyarihan ng kasalanan at kadiliman, pagputol niya sa impluwensya na kung saan ay nagpapabagsak sa tao upang siya ay patuloy sa Diyos. Pinuputol niya yun. Binawalan niya yun ng kapangyarihan. Kaya napakaganda ng salitang judgment of God. Sapagkat ang lahat ng bagay na puwersa na kumakalaban sa ilaw at liwanag ay pinapawalang kapangyarihan ng Diyos dahil sa kanyang kahatulan. Amen po. Verse 16, ano pa ang mga katangian ng mga false teachers? Sabi, ang mga taong ito'y mareklamo, mahilig mamintas, sinusunod nila ang kanilang pagnanasa at mayabang magsalita. Sana'y pumuri ng pakunwari. Pinupuri ka pero kunyari lang. Hindi totoo. No? At sabi, makuha lang ang kanilang sariling kagustuhan. So yun po yung mga bunga ng mga false teachers. Verse 18 and 19, sabi, manlilibak na namumuhay sa sarili nilang makamundong nasa. Sa English, ang manlilibak is scoffers or nag-scorn, no? Nag-scorn. And then, lumilikha ng pagkakabahabahagi, division, strife. And then sabi, makamundo at walang espiritu ng Diyos. So, ganyan po yung katangian. Ganyan po yung ganyan po yung mga gawain ng mga false teachers o yung mga merong walang hindi tunay na pananampalataya sa Diyos. Meron pa pong isa, sabi po rito, sila ay, verse 8, mga mapaniginipang tao, mahilig mag-dream. No po? And then, dumudungis sa kanilang katawan, hindi kumikilala sa mga may kapangyarihan at lumalait sa mga maluwalhating nila. Ibig sabihin, sila yung mga dreamers. And then, nire-reject nila, dahil sa kanilang dream, nire-reject nila yung authority sa kanilang buhay. And then, sila ay nagsasalita din ng mga masamang bagay tungkol sa mga mananampalataya ng Diyos. So talagang nag-a-attack talaga. No? And then verse 12, sabi po rito ay,
Sila yung may mga nagpa-promise sila ng mga spiritual refreshment. Gusto nilang talagang giginhawa kayo dito. Kayo ay magpapanauling lakas, mare-refresh kayo. Pero hanggang ganun lang sila, pero walang kapangyarihan. Panay pangako, pero walang bunga ang kanilang pinapangako. So sabi rito ay, kaya ang tawag nila doon ay sila'y ulap na walang dalang tubig. Ulap nga, pero walang laman. Nakikita mo sila, pero walang laman. Wala kang makukuhang pagpapala. So, yun sila. So, unang dahilan, bakit kailangan mong patatagin ang iyong sarili sa pinakabanal na pananampalataya? Dahil meron talagang puwersa ng dilim. May laban talaga. Mayroong laban ang nangyayari. So, kailangan mong patatagin ang iyong sarili. Sabihin nyo nga po, patatagin ko talaga ang sarili ko. Amen? Sabihin niyo nga po, patatagin ko ang sarili ko. Amen. Sa pinakabanal na pananampalataya. Amen. Pangalawa, bakit ko patatagin ang aking sarili? Dahil meron talagang pinakabanal na pananampalataya. Most holy faith. Totoo po ito. Ano po ba ang ibig sabihin ng most holy faith? Sabi sa verse 20. Kaya nga po sabi doon sa verse 20, kung titingnan ninyo yung two first words, ngunit kayo. Ngunit kayo. So, ang ibig sabihin, hindi ka katulad nila. Yung mga binanggit ko kanina, no? Hindi ka katulad nila. Hindi ka kapanalig ng mga bulaang guro at hindi ka kapanalig ng maling pananampalataya. Iba ikaw. Kaya sabi, ngunit ikaw, ngunit kayo. Kontrahin mo at kalabanin mo yung hidwa or maling pananampalataya. Hindi ka humahanay sa kanila. Meron kang distinction. Kaya ngunit kayo. So huwag kang sumunod doon. No? Huwag kang sumunod. At huwag mong bigyan ng puwang ang impluensya at karakter ng maling pananampalataya. Kaya dapat mong pagtibayin. Kasi kung hindi mo pagtitibayin ang iyong sarili sa banal mong pananampalataya, hindi mo kayang kontrahin ang maling pananampalataya. Hindi mo namamalayan, napapasama ka. Kasi, hindi mo alam. Ngunit kung alam mo na ang pananampalataya mo, yung pinakabanal or your most holy faith, hindi ka mapapasali or hindi ka mai-impluensyahan. Sa lahat po ay magsabi ng amen. Ayan. Lahat po ay magsabi ng gising. Ayun. So, ganun po yun. And then, sabi nga, may malinaw na marka ng pagkakaiba at pagkahiwalay sa kanila. Po. Hindi natin sila tunay na kapatid at hindi natin sila tunay na kaisa sa pananampalataya. Ngunit sila ay sumasama sa atin. So, yun. Hindi ko po sinasabi sa inyo para maging paranoid po tayong lahat at sinabi, sino kaya rito yung... Hindi po naman gano'n, no? Ang sinasabi po natin, pagtibayin mo ang iyong sarili. Hindi mo naasikasuhin mo na yung iba. Ang sarili mo yung pagtibayin mo sa pinakabanal mong pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen po. Amen. At sabi po rito, ngunit kayo, mga minamahal. Ayan, talaga namang mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, may ugnayan, magkapanalig at may pag-ibig sa isa't isa. Mga minamahal. Ibig sabihin, ang writer ay nag-establish ng yung pagkakapatiran. No? Hindi lang ako ang mayroong most holy faith. Ikaw din ay gayon. So ang nangyari ay pagtibayin natin ang sama-sama ang ating sarili. Amen po. Mga minamahal. So, mga kapatid, patatagin niyo ang inyong sarili. Ang ibig sabihin, build yourselves up. Ito ay parang isang structure na kung saan ang pundasyon ay nakalaid na dahil wala nang ibang pundasyon na kilala natin kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen po. Wala nang iba. Yun ang sabi doon ay patatagin ang iyong sarili. Ang ibig sabihin, itayo mo ang iyong sarili sa pundasyon na walang iba kundi si Jesus. Doon ka tumayo kay Jesus. And then patatagin mo yung sarili mo na para ikaw isang edifice, isang building na patibay ng patibay at pataas ng pataas. Ibig sabihin, pag nagbibuild ka, patuloy mong itaguyod ang iyong pananampalataya. Alagaan mo ito, i-develop mo ito, palakasin mo ito, hanggang sa makabuo ka ng isang structure ng pananampalatayang
napakatibay, napakalakas. No? Totoong matibay, totoong malakas. No, ibig sabihin, ikaw mismo yon, sa puso mo yon. Hindi ka nahahanap ng ibang pundasyon dahil wala ng ibang pundasyon kundi si Jesus. Ang gagawin natin, itatag mo yung sarili mo doon kay Jesu Cristo. Amen po. So, the goal is to set a higher bar of strength. The goal is to set a higher bar ng height and then deepening ng connection natin sa foundation. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen po. So, ang goal din natin ay pag nagtayo tayo ng ating sarili sa pananampalataya, kaya nating tayuan, palatagin ang ating sarili kahit maraming bagyo ang dumating. So, yun po yung ating goal. Yun po yung ating goal. So, ngayon po, sabi po doon sa 1 Corinthians 3:9, sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos, at sabi po rito, ang gusali ng Diyos. No? Patatagin mo yung sarili mo bilang gusali ng Diyos. Verse 10, ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin na tulad ng isang matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan at iba ang nagtayo sa ibabaw nito. Dapat ingatan ng bawat tao ang pagtatayo niya sa ibabaw nito, sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang saligan, maliban sa nakalagay na ito'y si Kristo Jesus, ang ating saligan o ang ating pundasyon. Subalit kung ang sino man, verse 12, ay magtatayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto, pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinaggapasan, ang gawa ng bawat isa ay mahayag sapagkat ang araw ng magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahayag sa pamamagitan ng apoy at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Verse 14, kung ang gawa ng sinumang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Amen. Kung ang gawa ng sinumang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagamat siya ay maliligtas. Yun naman ang assurance sa atin. Ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Kaya naman tayo, sabi po sa verse 16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, ayan, ay naninirahan sa inyo? So sa madaling salita, sa pagpapatatag mo ng iyong pananampalataya kay Kristo Jesus, hindi mo to ginagawang mag-isa. Ang banal na Espiritu ang iyong kasama. Ang pangunguna at kapangyarihan, karunungan, yung kalakasan, kapayapaan ng banal na Espiritu, yung pagpayo ng banal na Espiritu sa iyo, kung paano mo ito gagawin, bibibigay niya po. Pangungunahan ka niya. Pangungunahan ka niya. Kaya naman, pupunta ako doon sa pangalawa. Na po, build yourselves up in your most holy faith and then pray in the Spirit. So, sa iyong pananalangin, sa iyong pagpatatag ng iyong pananampalataya, sa iyong banal na pananampalataya, ay ganito, manalangin ka sa Espiritu. Manalangin ka ayon sa pangunguna ng banal na Espiritu sa iyong buhay. At alam niyo po, sa ating pananalangin sa banal na Espiritu, nais ko po itong basahin sa inyo. Ano po? Sa 1 Corinthians, chapter 14, sabi po rin sa verse 1, verse 2 na lang po. Sapagkat ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay hindi sa mga tao nagsasalita, kundi sa Diyos. Sapagkat walang nakakaunawa sa taong iyon, yamang sa Espiritu ay nagsasalita siya ng mga hiwaga. Sa ating pananalangin sa pangunguna ng banal na Espiritu, tayo po'y nagnanalangin o nagsasalita ng mga mysteries. Isa sa mystery na ating pinapahayag habang tayo nagnanalangin sa banal na Espiritu ay yung ating future. Yung ating kinabukasan. Kasi hindi natin alam, isang misteryo sa atin na mangyayari bukas. Bagamat may planner po kayo, di ba? Merong, bukas, pupunta ako sa ganito. Alas 5, meron akong appointment na gano'n. Sabihin, gano'n. Yun lang yung alam natin, pero sa katotohanan, ang ating kinabukasan ay hindi natin alam. Isang mystery siya. Pero kapag tayo nananalangin sa pangunguna ng banal na Espiritu, ating tinatouch na yung ating future. Ina-align na, nililinya na natin yung ating present sa ating future
At nang sa gayon, tayo nakapaghanda para dito. So ang pananalangin sa banal na Espiritu ay isang gawain ng isang mananampalataya. Kaya ang hamon ko po sa inyo, ang atin pong resolve ngayong hapong ito, magpatuloy kang palatagin ang iyong sarili sa banal mong pananampalataya. Bakit pinakabanal na pananampalataya? Dahil ang pananampalatayang nasa iyo ay hindi po galing sa mundo. Yan po ay pananampalatayang ipinahayag ng Diyos nung sabihin ni Jesus kay Peter, Peter, sino ako sa iyo? Ikaw si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos. Sabi ni Jesus, mapalad ka, Pedro, sapagkat hindi yan galing sa iba, kundi ang aking Ama mismo ang nagpahayag ng katotohanan ito sa iyo. Alam niyo po bang ang pagkakilala natin sa Diyos ay hindi isang opinyon ng tao? Hindi dahil magaling yung tagapangaral kaya natin tinanggap si Jesus. Kaya natin kinilala si Jesus dahil nagpakilala siya sa atin at nagpahayag siya sa atin. Natandaan mo ba nung unang pagkakataong tinanggap mo si Jesus, hindi ba nagpahayag siya ng kanyang sarili sa iyo at nagpakilala siya sa iyo ng personal? At isinuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Sabi niya, mapalad ka. Mapalad ka. Dahil nahayag sa iyo kung sino si Jesus. Kaya kapatid, yung pananampalatayang yan, patuloy mong patatagin ang iyong sarili. Palaguin mo ang iyong sarili. Huwag mong hahayaan. Huwag mong hahayaan, no, na ang pananampalatayang ito ay maging dormant lang, kundi patuloy itong magbunga sa iyong buhay. Amen po. Banal ang pananampalataya sapagkat yung pananampalatayang yan ang kinikilala sa langit. Na kapag nanalangin ka, naririnig ka ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya kay Jesus. Ang pinakabanal na pananampalataya ay ang pundasyon ay si Jesus. Ang pinakabanal na pananampalataya ay kinikilala ng langit na kapag tumawag ka, nakikinig siya. At kapag siya'y nakikinig, may assurance na ibibigay niya ang iyong hinihingi. Amen po. Amen. Bakit malakas ang ating loob na humarap sa Diyos ngayong pagkakataong ito? Sapagkat yung pananampalatayang nasa iyo, alam mong banal to. Galing ito sa Diyos. Ito ay authored ng Panginoon. Amen po. At makapangyarihan nito. Kaya naman manalangin tayo sa Espiritu. Ito ay mga pundasyon na kung saan dapat nating palatagin ang ating mga sarili. Amen po. Amen. So ngayon, sabi po rito, pag nananalangin ako sa Espiritu, sabi po, patatagin natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pananalangin sa Espiritu. Sabi nga, huwag nating tipirin o pigilan ang pananalangin. Sabihin nga po, huwag ka namang magtipid. Anong ibig sabihin nito? Mamaya na ako mag-pray. Marami akong ginagawa. Sayang yung aking oras. Parang sinasabi mo, kahit di mo sabihin, sayang yung aking oras. Para yatang walang nangyayari kung ako'y mananalangin lang. Mas gusto ko pang kumikilos ako kaysa nagpe-pray doon sa isang kwarto. Pero hindi mo ba namamalayan? Na kapag, sabi nga, the great work is prayer itself. Sa pagdulog mo sa Diyos, sa pananalangin mo sa Kanya, alam mo bang tinatalo pa nito yung overtime mo? Yung ma-accomplish mo sa overtime mo, sa ilang saglit na sa presensya ng Diyos at dumalangin ka ng may pananampalataya at pagkilala at pagsuko sa Kanya, mas tinatalo pa rito yung trabahong kaya mong gawin sa loob ng isang linggo. Ang isang taong, sinasabi niya, Panginoon, ang dami ko pang gagawin, napaka-busy ko po. Hindi ba sinasabi mo sa Kanya, wala akong panahon, Panginoon, para sa'yo? Ang po, parang, hindi naman, Pastor, hindi naman yun ang sinasabi ko. Sabi ko lang, marami akong ginagawa. Pero hindi ba yun ang implikasyon? O ako lang ba yun? O masyado ba akong overthinking na ba ako? Tama po. Sabi nga, ang prayerlessness, hindi ba ito isang senyales ng pride and arrogance? Na kapag sinasabi na natin sa Diyos, Panginoon, alam mo, Panginoon, mas maraming mangyayari kapag magtatrabaho ako na kikil. I-figure out ko, Panginoon, kung paano ito isosolve.
Pag wala na akong maisip, Panginoon, sa ako magpe-pray. Ako lang po ba yun? Nag-repent na po ako eh. Nag-repent po ako kanina. So, patatagin ang iyong sarili sa pinakabanal mong pananampalataya at manalangin ka sa Espiritu. Alam mo po bang kahit hindi mo alam ang hinaharap, dahil nanalangin ka sa pangunguna ng banal na Espiritu, isinasaayos mo ang iyong kasalukuyan para humanay sa plano ng Diyos para sa iyo sa hinaharap. Hindi ba sa ating pananalangin at paglapit sa Diyos, hindi ba ito nagpapatatag at nagpapaalala sa iyo na yung bawat panahon na nagpapakumbaba ka sa Diyos, doon naman siya naluluwalhati sa buhay mo? Kaya po, mga kapatid, huwag tayo magtipid sa ating mga panalangin. Siguro, Lord, okay na yung 5 minutes, no? 5 minutes po ako magpe-pray. Magtatrabaho po ako ng 15 hours, pero magpe-pray po ako ng 5 minutes. At aasahan ko, Lord, na i-bless mo yung aking lahat ng gagawin. Alam niyo po, sabi nga, Pastora, hindi naman yan sa quantity eh. Quality, yan, Pastora, quality. Diba? Ganun yung atin. Mas maganda yung quality, kahit saglit na saglit lang, pero buong-buo naman. Okay, okay naman po yun. Pero di ba, ang isa sa characteristic ng quality is quantity. Sabi nga po, what is love without time? And what is time without love? Ayan. Ano po? Hindi po ba? Hindi po tayo naman, hindi ko po ito sinasabi sa iyo para mag-guilty tayo ng mag-guilty at parang kundi ito po ay an awakening sa atin po. Alagaan po ninyo, patatagin niyo rin ang iyong sarili sa inyong panalangin. Buhay panalangin. Alam niyo po ba sa Philippians 4 verse 6 sabi, sige nga po, basahin nga po natin. Meron ba akong verse na yon? Parang wala yata. Pakihanap mo na nga, kapatid dyan. No? Or dito na lang po sa Tagalog na ito. Last verse ko na po ito. Kayo po ba nandiyan pa? Gising pa po kayo? Ayan. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. And then verse 7, sa verse 7 po, ayan. Kapag ginawa niyo ito, ayan, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan. Ang kapayapang ito, sabi, mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Ano po? So napakaganda nitong assurance. Pipili ka. Mag-aalala ka o mananalangin ka? Ano po pipili nyo? Oh, wow, talaga nagkakasundo po tayo dyan. No? Isa pa po. Gusto mo bang mag-alinlangan at magkaroon ka ng worries o mananalangin ka? Ano pipili mo sa dalawa? 1, 2, 3, go! Ayun po. So, patatagin po natin ang ating prayer life. Huwag po nating tipirin. Bigyan po natin ng panahon. Mas marami pong na-accomplish at napaka-makapangyarihang kilos ng Diyos ang mahayag sa ating pananalangin. Yung sarili mong lakas, naiintindihan mong kulang na kulang, doon ka sa lakas ng Diyos. Umasa, sabi nga, magpakalakas ka. Be strong in the Lord and in the power of God's might. Panalangin sa Espiritu, no? So, hindi lang panalangin ayon sa iyong sariling kalooban, kundi ipasakop mo sa Banal na Espiritu, sabihin mo, Banal na Espiritu, turuan mo nga akong manalangin. Tulungan mo nga akong manalangin, Banal na Espiritu. At ang Banal na Espiritu ang nakakaalam kung ano ang dapat mong ipanalangin.
Dahil akala mo, ito yung pananalangin mo, pero pag ang banal na Espiritu ang turo sa'yo, Milet, hindi lang yan. Ito yung ugat na dapat mong ipanalangin. Minsan, effect lang yung pinapanalangin natin. Pero yung cause, ang banal na Espiritu ang papakita nun. So mga kapatid, alam kong patuloy mong pinapatatag ang iyong pananampalataya, huwag kang susuko. Alalahanin mo ang pananampalataya mong yan ay banal. Hindi yan katulad ng pananampalataya na nasa mundo. Dahil hindi yan makamundo. Ang pananampalataya mo na nakaangkla kay Jesus ay banal sa Diyos. Makapangyarihan ng pananampalatayang nasa iyo. Dahil ang pundasyong yan ay si Jesus mismo. Ang makapangyarihang kumikilos ngayon sa ating kalagitnaan at gumigising sa iyo at nagpapalakas sa iyo. At yung pinaka-hopeless na situation mo, sa pangalan ni Jesus, may solusyon. Yung hindi mabago-bagong mga patterns sa buhay mo, dahil kay Kristo Jesus, mapuputol yan at magkakaroon ka ng totoong kalayaan. Patatagin mo yung sarili sa yung pinakabanal na pananampalataya at manalangin sa Espiritu. Mga kapatid, kung kinakailangan mag-set ka ng alarm para kay manalangin, mapaalalahanan ka, iset mo yung meron ka namang cellphone, gamitin mo na yung alarm sa cellphone. Ay, prayer time ko na. Amen? So, wag mo ring basta-bastahin yung pananampalatayang nasa iyo dahil napakamakapangyarihan. Gamitin mo sa kahit anumang pagsubok na hinaharap mo, yung pagtitiwala mo sa Diyos. Amen po? Pinakabanal na pananampalataya. Panalangin sa Espiritu. Hallelujah. Hallelujah, God. Tayo po ay lumapit sa Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Salamat, Panginoong Jesus, sapagkat napaka-talas ng salita mo. Hindi lang nagpapaalala, kung hindi nag-encourage din. Nabibigay sa amin ng lakas para magpatuloy kaming nagtitiwala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, sa aming patuloy na paglago sa iyong mga salita, hindi po kami masusway ng mga maling turo na nagbubunga ng mga ugali o mga kulturang hindi kalooban mo. Pagkus yung pagtitibayan namin ang aming pananampalataya sa inyo at magbubunga ito ng bunga ng banal na Espiritu na pag-ibig, pag-asa, kapayapaan, pagpipigil sa sarili, pananalig sa inyo, katapatan. At salamat po, O Diyos, na ito yung ginagawad mo sa amin ngayon. At kung ikaw ay ito yung unang pagkakataon na dumalo ka dito, hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Nais mong tanggapin si Jesus sa iyong puso dahil naiintindihan mong siya lamang ang pundasyon ng banal na pananampalataya na kinikilala ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nais mo yung pananampalatayang yan. At nais mong tanggapin si Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo, namatay siya sa cross, pagdating ng 3 araw, muli siyang nabuhay na magmuli. At yung tagumpay niya sa kamatayan, kapag tinanggap mo siya, ay magiging tagumpay mo rin. At ikaw ay maliligtas. Kung nais mo yan, tanggapin si Jesus, isuko mo yung buong puso mo sa Kanya, habang lahat ay nakapikit, itaas mo yung isang kamay mo na isang tanda na nagpapahayag sa akin. Yes, nakita ko yung mga kamay na yun. Yes, yes, yes. Yes, nakita ko. Yes. Thank you, God. Sa taas po, meron po ba? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes. Isa na lang na isang hamon ko sa mga nagtaas ng kamay. No? Tumayo tayong lahat. Tumayo tayong lahat. Yeah. Yung mga nagtaas ng kamay, inaaniyahan ko kayo. No?
na pumunta rito sa ating harapan at mananalangin tayo ng sama-sama ng pagtanggap sa Diyos. Sige po, I invite you dito sa ating kalipunan. Kung yung nagtaas ng kamay, please, dito po sa unahan, wag po kayong mahiya sapagkat ito po ay isang pagpapasya at pagpahayag ng pagtanggap sa Diyos. Thank you, thank you. Please come, thank you, thank you. Hallelujah, hallelujah God, hallelujah God. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Ito po tayo. Sige po, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon kung medyo malayo po ang inyong panggagalingan. Hallelujah. Thank you, thank you. Praise God, praise God. Praise God. Praise God. Sige po, ating i-celebrate ang ating mga kapatid. Hallelujah. Praise God, praise God. Praise God. Meron pa po sa ating kalagitnaan. Hintay po kami. Hintay po kami. Ito po ay isang napakasagradong pagkakataon. Very sacred. Dahil ito po ay isang pagpapasya na kayo lamang ang makagawa sa inyong mga sarili. Dahil narinig nyo ang tinig ng banal na Espiritu at sinasabi sa inyo, buksan mo yung puso mo para sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. At ikaw ngayon ay tumutugon. Pwede pong tumingin po kayo sa akin. At ito isang napaka-mabuting balita sa inyo. Mahal kayo ng Diyos. At ang pagtanggap nyo sa Kanya, ang gagawin niya, maghahari sa inyong puso at pinatawad ang inyong kasalanan, binigyan ng buhay na walang hanggan. At ito po, sabi sa Romans 10, ipahayag ng ating labi mula sa puso natin ng titiwala, si Jesus ay Panginoon at tayo ay maliligtas. So yun po yung ating gagawin. Congregants, please, sabayan natin sila bilang encouragement din. At sabihin natin sa Kanya, Panginoong Jesus, Ikaw na ang aking Diyos. Ang buong buhay ko sa iyo. Maghari ka sa akin. Tinatanggap ko ang kapatawaran, ang buhay na walang hanggan. Ako'y anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At meron po kaming munting regalo sa inyo. Andito po si Brother Leo. Saglit na saglit lamang po to. Few minutes lang. Sumunod lang po kayo sa kanya. Saglit lang po. Sige po. Praise God. Praise God. At thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Sila. Tayo po ng mga mananampalataya. Itaas po natin ating mga kamay sa Diyos. Aming Ama, salamat na sa aming pagdinig na iyong mga salita. Ikaw po ang Diyos na patuloy naming pinagtatagubilin ang aming buhay. Ang salitang ito ay magbubunga ng marami. At pinupuri ka po namin. Salamat po aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.